my Bible. God will use this book and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed, and my God will be glorified. 1 Peter chapter 1. First Peter chapter 1. Gikan sa verse, akong basahon gikan sa verse 13. O kunin, makumana to na whole na chapter sa First Peter, whole chapter 1. Sige, gikan sa verse 13, ato na basahon, taman ta sa verse 25. Okay, First Peter chapter 1 verses 30 to 25. Tubag-tubag na pagbasa natin ni Mon. Ano mo sa inyong bago? Diyan sa amen. Okay, verse 13. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. As obedient is burden, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. But as he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Because it is written, be ye holy, for I am holy. And if you call on the Father, who without respect of persons, judging according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. For as much as you know that you are not to be in the wrath of things, as silver and gold, from your vain conversation, receive revelation from your fathers. But with the precious blood of Christ, as of lamb, without blemish and without spot, Who verily was ordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. who believed to believe in God that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in God. Seeing you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, and fulfilling the law of the brethren, see that you love one another with pure heart fervently. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. For all flesh is grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word by which the gospel is preached unto you. And Diyos mag-bless kung panibawang sa ron, ang ito po itong mga uloy, mga mata. Amo na ito naman sa matalsa pa, it is only by your grace kami karon makahimo sa pagpadayon o pagpamatuod na anayan ka na simbahon, anayan ka na pasigungan ka na orasan. Panalangin ang panahon ng mga dikon Ginoo. Kabunin mi Lord Jesus sa mga dili ka lugo. Kung sa pa may mga akusasyon sa yawa, maninamok na dili ka makapanalangin sa mga pagpadayon karon sa iyo amin. Tuguti na maisa ka Ginoo sa Kristo, imo ang himaya mo among mabati karon. Ang imong pagkamaayo o ang imong pagkamatinudanon mo ay mo tapon sa mata kasanamo. Aron sa among pagpadayon sa pagsimba, among himo ang imong katuyuan sa among pagpanatigo. Salamat sa presence sa mata ko sa Ginoo. Sumala sa imong purpose, among gi-claim Lord, be blessed. Ang mata ko sa especially, gikan sa imong pulong ang mahimong prinsipyo na imong kabalis pag kinabuhi sa Kristohanon nga pagtuo. Kristohanon nga kinabuhi. So ikaw ang gitugyanan karon. Salamat kayo kung na-increase magkakadayo bantay na mo, minister na mo, ikaw the Holy Spirit, mo ay among lauman na mo ay magkakwikan sa tagsa ka mga lawas, mo matagsa-tagsa ka mga spirito, karon mahimong sayano ang mga simpleng spirituhanong butang, mahimong real o masabtan namin. Salamat kayo, dalayan kayo nga Diyos, sa manangalan ng Jesus, yan po nagkipasalamatan. Amen. Ay makalikot.
last Wednesday, wala man tayo kurente. So, for the sake sa para masaktan din ako ang whole passage, atong ibalik ng kamay kung unsa ni unsay katuyuan sa epistle ni Paul. So, ang background para sa mga katong pilgrims or mga sojourn na palayo o na scattered ng mga Hudyo. Then, katuyuan para i-declare sila as Christians, as believer, they are not, dili sila mga resident ng mga lugar, they were sojourners. So, mauna na ang oras sa o ang panahon sa pagsulat is during the time of Emperor Nero. Kung na natudlo sa inyo, nasulti sa inyo, na si Nero, mo siya isa sa mga emperor sa Rome na grabe nag-persecute sa mga believer ni Christ. Galing siya mo ay nag-institute sa Coliseum na ipapakaon o ipapaak o mga hayop ng mga Christians. Then siya mo ay nag-institute ng sunugon na muhi ang mga ni-declare ni Christ, ang mga tao at tuwa sa mga lugar na kanang bugnaw. Dayon actually na testimony na ay mga soldiers na naa sila isulong na village. Giingon ni Nero kay tungod nakadungog si Emperor Nero kanang village puros na mga Christian, ilang isulong, i-gather nila tanan ng mga tao, ibutang nila sa tunga sa frozen lake. Ng frozen lake ba? Pag dito sa frozen lake, tignan nila na until dili pa crack ang ice sa lake, pwede pa ang morikan sa iyang faith, ang mailong hindi na siya magtuon ni Kristo, morikan sa iyang faith, pwede pa mudagan ano sa pampang na hindi siya ma-appeal sa lake na frozen. Di mahulog dito. And crack naman. Ang nakita ko, while these soldiers are nagpalibot sa lake, katong mga residente sa village, nag-gather na puros sila mga believer ni Christ. Nag-compress sila sa tunga na naginahinay nag-crack ang ice. Dahil ibera lalim na ini mahulog ka sa bugnaw kayo na ay bitawa ka na ma-frozen sa imuhang lawas, ang imuhang sa gali tawa ka ng anak na sector gali anak nga kanang ma-frozen ka mo sa katugnaw, hypothermia, makapatay, di ba? O, sobraan ka bugnaw, makamatay na, ma-frozen ka, hypothermia. Okay, that's the term. Karon, dili na, pero, none of them except one, nidagan, ingon siya, di pa siya gusto mamatay, nidagan siya panulong sa pampang. Pag abot niya dito sa pampang, abi man sa mga soldier na kay ang ila instruction kay patayon man ka ng tao. So, naimudagan, moabot dito sa pampang, dugsakon niya sa sword. Ang gihimo sa soldier, sa diyang katulidagan, padulong sa iya, pag abot yun siya ng tubangan, iyang ihaptan iyang sword o iyang shield. Hindi niya, ikaw dire, ikaw bantay dire, ako'y mupuli mo. There's nothing worth dying for than what we believe. Ana na ang mga story sa mga martyrs. Nga, wala sa panahon ni Nero, si Peter, he was, according to history, he was executed, gibitay siya, patiwari, ang inverted cross, gipatiwari siya, bitay, then kauman, patiwari kong bitay, gi-scourge siya, pag-scourge niya, gi-sunog pudayin siya. Ngayon, ang mga istorya ng mga martir. So, kani si Nero, aning panahon na before the death of Nero, mausa ni si Peter before his death, muli ang kanina sulat na nahimo. So, that's
That's the time sa writing. Then, ang purpose sa epistle, so munang para ma-encourage ang mga believer in the midst of grabe na persecution, they would continue to be serving the Lord. Steadfast, be faithful. Bahala kang uban, kaunda muna, pero ikaw, be faithful. To remind them of their special privilege as God's holy people. There are special people, special din sila ng mga tao. Una, may kung saan, balik-balik yun na ni Peter. Kamu, mga special mo mga tao. Hindi mo basta-basta ng mga tao. Kalimutan, tanawang galing siguro mo. Mura mo mga, wala lang, normal lang, para lang wala. Pero sa tumakan sa Diyos, special ka ng mga tao. Una, ang katuyuan, so, saon nga isip mga kakawalan sa Diyos, how would they conduct themselves? So, saan mo nila pagdala ilang kaugalingon? So, muna, in 1 Peter chapter 2, verse 11 and 12, yan mo makita ang challenge is that they who speak against you as evildoers, they by your good works, pinaagi sa inyong mga himong maayo ang inyong nandito na mga will be glorified. Isa ka mga tao, hindi mo hindi maayos sa kung sa ipagsulti sa mga tao, makakita din sila na we are glorifying our God by our good works. So, para sa sama sa kumitulo na we are not here to impress people, we are here to make an impact in their life. Hindi lang para ka-impress. So, on the day, kanina mga tao, they were, throughout the New Testament, tinatawag din sila, those who have put their trust in Jesus Christ. Itawag din sila individually as disciples, saints, believers, priests of God, mga Christians. And collectively, they're called the Church of God, the Church of Christ, the body of Christ, the temple of God, the family of God, mga ngalan sa simbahan collectively. But all these terms are related on how they have developed their relationship with God. And a relationship with God starts with your decision in receiving the Lord Jesus Christ. Inanong ang sugod mong relasyon sa Diyos. Kung wala pagaling ka dinawat ni Kitong Kristo na yung manluluwas, wala kayo relasyon sa Diyos na nasundan. Wala kayo relasyon sa Diyos na pinili mong dibilupon. So everything starts with a decision to accept the Lord Jesus Christ. So una, sa diha, naana sila decision na how they have developed their relationship with God, naana makitaan mo na mo sa tinanaon, tanawon, ang declaration sa mga taong nakakita nila. Then, unang naging pahinong ni Peter nila, always remember this, na anong kalimutan na you are just strangers, tignan sila. You are just strangers, you are just passing through, dili mo taga-dinis sa kalimutan. Sa ato pa, dili kanan sa kalimutan o yun ninyo. So, abot nyo sa inyong lugar, kuhaan din mo, abot mo na certain place na dili inyong lugar, makiwahan din mo, mabakikaw din mo, di din mo kablantiin. Dili din mo, ang mga tao na palibot nyo, di din sila kasabot nyo, anong inaana mo. Kaya kung inon sila, anong simba, mo tibukan nila, anong mo naamatay mo, anong mo ato, mo simbahan ng polis. Hindi sila kasabot na, anong mga babae, manalina, magiging mo modest, magsayal. Anong di magiging mo mag-silbis-silbis, di magiging mo mag-shirt-shirt, di sila kasabot na. Gano'n di ba nung mag-inom-inom, gano'n mo ang misyo nga mahorot na kalipay ka, kunos kalimutan. They cannot understand you, they will not accept you, instead they will persecute you. So one you are as strangers, isip mga dumudoong, dapat na yung Bisaya, dumudoong. Dili mo taga diha, kinahanglan, masaktan, mo na ninyo niya. In terms of ang atong life is but a journey. So, kay journeyman, naatay responsibilidad na i-expect, kinahanglan, we should live not according kung unsay mga gihimo ng mga tao na naaanang lugar. So, as strangers, naamoy mga inyong paugalingong kultura, so ang inyong kultura, ang inyong barugan, subot pa sabot, isip mga katawan sa Diyos, dili mahimo nga naay kauyunan ang anak sa yawa o anak sa Diyos. Ingon ang bagon, kinsa man daw kunoy, piling magtuyong o yugo ang asno o ang baka.
an ox and an ass. Di mo na piling makuyuguhan mo para magdapo. Ingon siya Apostle Paul nga, what communion hath light with darkness? And what concord is Belial with God? Kung sa may pagkaulunan. Kung open ako na, be not unequally yoked together with unbelievers. Open ako in everything, in your relationship, in business partnership, ayaw yun kanang dili anak sa Diyos. Kaya ikaw may alyansin. Bahalag sakit kayo, bahalag gusto na kakagipapon ka, bahalag magkinaunsa, dihakin ka sa kabubutod sa Diyos. Dili ka maalkansi. Dili ka maalkansihon sa Ginoo. Okay, so you live separate. Lahit sa kalibutan, sila kasabot ni Juana, no. Pero padayon kang sunod sa Diyos. Then, ikatulong anak, ang imuang tinuod nga panimalay, dili, ikalibutan na langit. So, you are a citizen of heaven, so your goal is for eternity. Dili, there is kalibutan. Kung naamagaling ka siguro, ihimo rin umapot, there is kalibutan para lamang na imong magamit na nakaka-investment sa eternity. Sa ato pa, kung magnegosyo ka sa kalibutan, kung naamagaling kayo maabot na bahandi, ang imong imoon sa imong bahandi, dili para sa imo lang there is kalibutan, dili imo lang magamit while you are here on earth para mag-invest dito sa langit. Mo nang tanan na nato nga himuon ang atong tuyo na ay kalabutan sa eternidad. Maamo-affect o kinabuhi. Mahimo tayong influensya, mamutuo sila ni Ginoong Kristo kung sunod ang tao sa Diyos. Mauday na ang ato ang goal. Then, as strangers, ikaduha, ato ni last Wednesday morning, niingon si Apostle Paul, if you would look at verse 2, and elect according to the knowledge or the foreknowledge of God through the sanctification of the Spirit unto obedience and the sprinkling of the blood of Christ, and grace be unto you and be multiplied. So sa ato pa, kita din ang mga tao, we are not just strangers. Gusto i-remind sa Diyos na through the epistle of Peter that we are God's elect. Pinili ka sa Diyos. Sa ato pa, we are part of a predetermined plan of God. Sa ato pa, before pa na itatataos kalibutan, before pa ka naabot sa usamis, ang Diyos, apin na siyang plano nga, ibuusahon ka din sa usamis. Isa may magtuo, pag-abot ka, kawag ka nagkailan. Diba? Isa may magtuo, magka-lanay ka, magka-abiguhay ka. Ang rason is because of faith. We are part of a predetermined plan of God. Pinili ta sa Diyos. So, kaya pinili man ta sa Diyos, yun ang Bible. Sumala sa iyang foreknowledge, sumala sa sanctifying word of the Spirit of God. Ibutangan ta ko sa ka-Espiritu, mao ang Espiritu sa Diyos, o ang Holy Spirit, o nang naatay, o nang we are brothers and sisters in Christ. Mag-isuon ta na kang Kristo, kabantay mo, there is a bonding between us, which is labaw pagaling sa pagkabibuhay, na labaw pagaling sa pag-isuunay, pagtay ka na ay nasa sulod na to, that is the working of the Holy Spirit. Mooy nag-sanctify, nag-hinto na to, ug mooy nagtudlo na to, na kita iya sa Diyos. Then, not only that, through the Word of God, kihatagan ka, ipreserbahan ka pulong sa Diyos, ug mo nang kinaagi sa pulong sa Diyos, ato madireksyonan niya atong dinabuhi, isip mga katawan, special na katawan sa Ginoo. And, kuyo ka na, ang kanindot na to, anong special ta? Because we have been forgiven sa atong mga sala. Matakusan na to, maingon ta, how many lives, pilaman ka pa ka, ang itinanang mahimo sa katao para mahimo siya pakakon. It only take one lie to make a person a liar. Diba? How many times na mangawag ako sa katao para matawag sa isang kakawatan? Once. So, may mo talang ang blessing na to sa dihang atong gituhuan sa Ginoong Kristo, part di ay sa plano sa Diyos na to, mamasabta na to din kapasayloan sa atong mga sala. O ang kapasayloan sa atong mga sala, hindi tungod kay mga tao ang nayang pasayloon.
Kundi ipasaylo ta sa Dios tungod kay ang atong sala mao'y requirements para na atay kapasayloan. Kaya di mo ka pwede mo pasaylo sa taong isa. Ato na lang madawatan kung atong inhon na makasasala ka. Mo acknowledge sa Lord, makasasala niyan. The forgiveness of sin is available na ninato through the blood of Jesus Christ. Kung napasaylo ka. So, ka-special na nato mga klase ng mga tao. Tungod na sa atong ka-special, ihatagan ka sa Diyos o buhay na paglao, ilibing hope. That in the midst of kalisod na kahintang, in the midst of usay di ta kasabot, kung anong dire ko nakasabot sa Christian life, kung saan ang word na struggle. Saan ang word na burden. Amen. Ano kasabot, kung saan ang temptation. Di ba? Kung saan ang victory, kung saan ang mahimo kang victorious. O, wala makana ang deliver ka. O, pagkagaw na muna, nag-struggle ka. Di ba ka mubante na mag-struggle ka, na-conquer ka nansam na sige, maduding mo. O na-crash mo para deliver na ganahan, magkatugtugog sa nimo na ikaw kagibihon ka, pero wala ikaw tiglang mo, tuman mo sunod mo sa na struggle. Takasabot, di man takasabot na lang ako malaluwas. Pero, ang gusto sa Diyos, naatay, kaya gitawag, tungkol kay special na niya ng mga katawan, naatay buhi nga paglaong. We have a living hope in the midst of everything. Dalawa, in verse, if you are to look to verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again into what? In lively hope, ibuhi nga paglaong. Unsa man ni? Nanong naman tayo because of the mercies of God. Naluboy ang Ginoo na to. Magino ni mo, kung wapatakaluin sa Diyos, parehas magputaan na das kilid nga. Puniton, muragoy, mga pulos ng mga tao. Kung magpapalagi naluboy ang Ginoo na ko ang butang. Ako mga classmates sa among klase sa Thursday. Thursday ba ito? Oh. Ni-attend kong klase. Paglikod na ko nito, ang lecture kay drug abuse. Drug abuse. Drug use and abuse. Ano dahil? Lecture. Tingnan na sila nga sa ato akong panahon na hilong kay sa mong klase. Ato akong panahon na hilong kay kada mag-report. Magtanang-tanang mo ko, sa istorya mo ko ni ma'am. Ato akong panahon na hilong kay ko sa natanan. Kapag ka nga yung hilong kayo sa natanan. Ni-flashback tanan sa akong kinabuhi kung unsa ko kanila at di ay kumuha pa na luulit kinuha ko. Tanaw na kung luulit dahil ako nun ako. Nagpakita ko rin sa mga picture dito magwapo permiro. Ang lalaki magwapo pagkahuman na nakabusap sa drugs. Di na mo mailan yung kagboy. Nasa dito yung grabe flawless permiro karon. Nauman po sa flowful. Grabe ka! Tatanaw ko, salamat, pinuha na yung kong naluloy ka na ko. Pasapos ko ito sa gospel ko. Wapa. Muna pagkahuman o klase, report, ito na ito ma-Israel. Oh, Pastor Bruce, what can you say? Natin siya. Tingnan ko. Abi, ang nauna ni ma'am na mustorya na ko ba? Pag-ingon ako, ma'am, I have the first-hand experience of what the reporter has been talking about. Really? No na. Pagano ba na? Kung saan ang mubati na na-hallucinations, kung saan ang mubati na nag-crave ka, gusto kang nakapag-yun, na bang minta ka, hindi mo na lang kagautan para makakuha ka ng utang. Hindi pa naluboy ang Ginoo na to. Mo inana ang mercies Ginoo. So, kita na ay karon na nakailangan niya kung ikaluy-an ta niya gali sa unang wak pata kailan niya. Karon paghahatid ta niya kaluy-an. Karon paghahatid ta niya tagaan aning paglaon kani atong gatubang na aron lagi ni katapusan. Kaya kita gusto ng problema. Pagkauman sa problema, hatagan mo kang lain.
problema, lungagan mo po sa. O pagay nahuman, happy trabaho. Lungagan na po. Nanapoy pa naman na magdungan-dungan tanan. Pero sa ako pa na mo. Sa kanito sa Ginoo, in the Bible, we have been begotten again to a lively hope because of the mercies of God. So kami ang nalagay sa Diyos, temporary yung kanya itong ibati ng problema. Nahaalagay ni katapusan, kano sama ni Mahuman Pastor, ayaw ka malaka, kitero kagtabla, humana niya. Yung problema. Nakakay karon lahi ng form of struggle, lahi ng form of burden, pain, di ba? Lahi ng kung unsa magaling na, ang galing with mercy God na natin na maluoy mo. Maluoy mo lagi ng Ginoo sa akong kahintang sa kong kaya tubang karon. Maluoy mo lagi ng Ginoo na ito, watay luti, nakaantas Ginoo luti. Maluoy mo lagi ng Ginoo na ito, bitaw-taong ka, maluoy mo lagi Ginoo mo. Muragan si Fernando po, wala taon ka pero pagkakatapusan patay. LDPI si Rodney Fernandez na ito. Rodney Fernandez, magsalita ka rin, wala taon katapusan si kapatay. Pero si Fernando po, wala ka pero pagkakatapusan daw. Inaanan ka. Kung unsang kaletong yatubang karon, there will be a day of visitation. Inigbisin sa Ginoo na ito, inigabot sa Diyos sa iyang pag-bless na ito, iyang i-recompense o kaning glory that shall be revealed in us cannot be compared to the glory which shall be given to us. Sa Ginoo, kung unsang magaling ang pain na itong struggle na ito yatubang na ito. So, we have this hope because of the mercies of God and why? Because kanina hope has been proven by God na iyahan yung himuon o ihatag yun na ito. Iyon sa kanya pagpamatuod by the resurrection of Jesus Christ. Amen. Walay nag-claim na nagsugod o relihiyon, na founder of relihiyon na namatay o nabuhay si Jesus Christ. Amen. Si Muhammad, may inon sila Allah is great. O sige, Muhammad is his prophet. Si Muhammad ahan naman karoon. In the grave. Si Buddha, ngayon sila, there's no other way to have peace with God is through Buddha. Pero asa naman si Gautama Buddha bro? In the grave. Wala pa'y nagpabiling na ni-claim o ninigunit sa kalimutan relihiyon na niingon, through me, you can have salvation only Jesus Christ. O ipapatutaan ni Jesus Christ by His resurrection from the dead. Nabanhaw siya. Iyang ilan ako, sige, tinoon na, mamatay ko, pero si katulukan siya, mabanhaw ko. Papa ko sa Cebu Sones, student nimi, nagtapong ka dito sa Plaza Independencia, kaya naa si Maniha dito, Maniha apelido. Ingon siya, sunugon ako kung pagalingon niya, naghimong siya kasulatan na yung abogado. Kadili siya pahilamot, kaya after 3 days, mabuhin siya. Nagkwan siya mga kanang supporter o mga lituo niya. Iputos siya ko yung papil, gibubuan niya kanang gasolina iyang lawas. Dahil di pa nagputan, nag-imaw siya kuhan, nag-imaw siya nga. Katong nagdagpot, wala to'y kanang accountabilidad. Dahil niya, kuhan siya, nag-born alive, yun siya mabuhin mo. Iba ako taon, gabitsil to niyang mga sako. Kami taon kay, eskwila man nga na, eskwila, pag-agi sa kampon man na, agis kampon, waging klase ni Pitinsa, naon na ito dito, kaya tanaw ko na, nagkagap ng tao, buhay na, wala pa, mali ko sakay. Pagkasunod na puno pa, 3 days, ikaw na siya, mabuhay siya. Pagkasunod, pagkatulog ka lang, si Maniha, gigit-git ang lakaw. Walang buhay. Una usap sa blessing na ito, ang Diyos na isaan na ito, kung makalaon na niya because He had proven it by His resurrection. Mauna, diklaro ni Peter na, you have a lively hope, o it means, kanina itong paglaon sa itong pagtungo sa Diyos, tinuod eh. Hindi mo, patay ng paglaon. Hindi ka para na maglaon ka sa katao, ang tao, sa anak ka, kahumandi hindi ay tumanong. Kapag gaon ka ka, inday, tanan na akong kinabuhi.
lakas tanang simbahan. Dili tagang pahilakot o pasakitan. Naglaong tao ka pagkahuman, nagtulo-tulo o naghuot inundughan nilaong. Pero Ginoo, kung siya musaan na ito, palaungon ta niya, iyakang pumano. Kay maluluyon. Maluluyon siya, kay kadua, iyan ang ipamatudan, tinahagi sa iyahang pagkabanhaw. Then, the third thing is, ihatag, ihatagan o panulundon. Tanawa atong panulundon. Imagine mo, ang atong panulundon in verse 4, we are special people, we have this hope that we have an inheritance, uncorruptible, undefiled, and faded not away, preserved in heaven. We are a citizen of heaven. Mga tagalangit ta. Usahay, kung garis kalimutan, hindi mo mabati kung sa kalindot ang kinabuhi, pero ay kabalakay, hindi kamatay mo, hindi kabot mo sa langit, nakabati ka na. Ayaw lang po pagpakamatay sa. Because in this lifetime, God wants to bless you. So muna, ang nature sa itong inheritance, promise in heaven. Then, in verse 5, we are safely guarded. Gibantayan ka sa Diyos. Kabalo mo, ang nag-kept sa atong inheritance, the power of God. Kahong sa Diyos, ang nag-kept ka na. So, para mo na nato, o kanisa na atong ginabuhi, ang nagbantay sa kani, ang nagkukutan ni Ginoo. Dili niya i-allow na naay mahitabo na to na mahimutang alao o mahimutang makaluluoy. Kung naamang gali kay dibati karon kung ano inani man akong dibati, that is designed by God for you para mo grow ka spiritually. Para ma-develop yung character. Again, as I have told you, mawalan ka kwarta, mawala sa imo. Mawalan ka may panglawas ka na, ay kamay mawala sa imo, pero karakter na galing may mawala sa imo, wala ka na. When a person is without character, may mga tao, piling mo sa lahutay niya. When a person, wag ka siya karong karakter, may trabaho, piling mo lahutay niya. Why relasyon na piling mo upot niya? Why mga tao, piling mo paluyo niya without character? Maunang, we are safely guarded by God. Kalindot tayo nato ko ng espesyal tayo mga tao natay kanang gitawag buhi nga paglaom kahit atong gilauman dili ni basta-basta na Diyos duling Diyos na ipamatulan niya pinaagi siya resurrection. Now, dalita naatay dili itong espesyal na mga tao na ay ibutang sa Diyos na hindi sa atong ginabuhi sa atong kasing-kasing na ang kalimutan magtanaw, itawag niya siya joy inexpressible and full of glory. Kapantay ka, sa naatay problema, kapantay ka the thought of knowing that we are God's, na ay kalimpay ang sulod nito. Kaya ka sa Diyos. Dahil lahat ng problema, ako isipapan ang tuloy problema sa aking anak, na isip pastor, nasa tuloy ka tupapan sa ministry, kamu na, nasa may estudyante, nasa may nung kabalingong struggle, isip anak, nasa may nung kabalingong problema, isip nagtrabaho, nasa may kabalingong problema. So kabantay mo, isang inunana, there's something inside us. Na muhatag na ito, muhatag na ito passion na life is beautiful even though inunana ito bigyan. Ito ba? No? Ang kinabuhi nito. Ang Ginoo maayo. Isan pag naatay niya, wala nakalibay na usaya kalimutan, di kasabot na ito, anak. Sa'yo maalaan kas kalimutan na naatay problema. No? Namumlima ka na, malima kayo ni mong naon na, wala na problema niyo. No? Ngayon ang Bible, merry heart doeth good like medicine. So laughter is a medicine.
But if you are laughing without reason, I think you need medicine. Pero, kaya ano mang magpili mo ka pagmalipayon amidst sa atong mga gatubang, we are special people of God, and telling you, ang Diyos gusto niya ang kalinga joy inexpressible on a basis. We are God's elect. Amen? Pinili ta sa Diyos. Special ta nga mga katawan sa Diyos. We are saved and kept by the power of God through faith. Ang atong salvation, dili hatag bawi. Ang atong salvation, once you have received the Lord Jesus Christ, and once you have believed on Him, once saved, always saved. Luwas na lang taon sa magkinaunsa, may maluwas kita. Mamatay ta lang, kita, we're kept by the power of God. Ang nagtupot sa tuwang kaluwasan, gahom sa Diyos, dili kita. Dili atong mamayang binuhatan, dili atong religion ang nagtupot sa atong kaluwasan, dili gahom sa Diyos. So, we have the joy na ang kalimutan, dili kasabutan. Then, ikatulog, we have an inheritance reserved in heaven. Di ka malipay na. Madre, kung di magaling sumunta makalog ni Dere, pero posible kayo di kayo. Gawas kung namatay naman siguro tatanan lungan ba, na ay bumba mahulog Dere, mahulog tatanan, di kita kalugin. No. Pero ba't kalugin na tayo? Sa ako ay mamatay na, hindi mo sunod na may erase ang Panginoon para mamatay ng gluten sa mga believers si Bahal. Ang may kabo, ino natin. Nakatay panunod sa langit. Reserve na ng daan, it means tuan na daan dito. Mabit ang niingon si Jesus Christ in John 14, let not your heart be troubled. If you believe on God, believe also in Him. In His Father's house are what? Many mansions. Ang upang niingon, many rooms. Ay tuuan ng rooms. Upang interpretation sa Bible. Walang King James basahan. Kaya dito sa New King James, in my Father's house are many rooms. Na in my Father's house are many houses. In my Father's place, na yung interpretation sa one, in my Father's place are many houses. It's not houses, it's mansions. Different siya na. In my Father's house, kanang Father's house, it means property. Mga hindi yung mga ang ilang house, hindi na para sa ato, asa inong balay. Anak, itulog galit, wala inong balay mo. Ang ilang house, naanay gitawag, wala pag ranch pa, rancho. Siguro na yung pinakaduol na hindi na ako na-explain. Kaya ba ito po sa rancho? Na ingin. Kenapa? Murag bukid ba adto dito naay koral ana, nadagang mga hayop da, nadagang mga balay da, lali dia. Pero sulod sa koral, sulod sa ranso, gitawag na siya house sa ila. Mga siya, ang house sa ila is gi-own sa usa ka rancher, usa ka kanang gitawag asindero. Asyenda, dara. Usa ka asyenda. Daghan ang diyang mga building. Usa kay tagiya. Muna tawag Father's house, asyenda's house. Inana ang panabot may tungod aning Father's house. Dito sa langit, daghan mga mansyon. Iandaman ka dito. O bitaw na magtinarong tadri, mauwang tayo, ikabot na dito sa langit. Ang damang nagmansyon, pasin pa lang. Sa iwa ka ng tinarong na rin, ito manon mo mansyon, ito Bimor. Backslide ka Bimor na, ito manon mo mansyon. Nag-abot ito, matingala kayo, isulod mo anong wapang isuga. Okay, times doon, muna mo isuga. Anapon ka ba? Ano mo iwa mo ni ato? Magagaling tuwan sa mong commitment, managiguan sa nag-ato. I'm just trying to emphasize na akong tarong mo dahil hindi siguro naunta sa Diyos dito, pero tarong mo na kung daldaan kaya kaduwang puntaan na sigurado. Oo, toy. No? More natin, we have an inheritance reserved in heaven.
naanay mo ka, pahimo na to, it enables us to persevere with joy pamangalagad ta sa Diyos because we are a special people of God. Special ka ng mga katawan sa Diyos. Now, narita. Kato itong ibasa. Wherefore, in verse 13, gird up the loins of your mind and be sober, and be sober to the hope of the end for the grace that is to be brought unto you by the revelation of Jesus Christ. In verse 14. Because of this revelation, because of these things, nga nagisulti sa Diyos para nato. At gino mo, ang galing mo yung kalawang ikat sa verse 10 o tama sa verse 12, gipadayag na pagpamatuon na inana di ay special ka ng mga tao, dili tapanas kalibutan na ianda mong Diyos na to, ang atong paglaom, tinuon buhi, ang nagpamatuon na ng mga prophets of God. Mga propita sa Diyos, mga tao sa Diyos, gitawag sa Diyos, para ang matutan na nila to. Ang naitabo, tingnan natin. Gusto sa Diyos, in verse 14, as obedient children. Wow. In verse 14, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance, but he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. So karon ay isulti tayo ang Diyos na di na tayo taman ta mga sojourners. We are called His children. Anak na niya. We are not just disciples. We are not just saints. We are not just Christians. We are called children of God. Mga anak sa Diyos. So, isip anak sa Diyos, gusto Ginoo na mga, verse 14, obedient children ka. Mga masinungtanon ng mga anak ka. Imagine mo kalamit mo pribiliyo. I just want to share with you something na niato ko sa balay sa pagkala sa mga anak. Sa istorya kami sa papa, na maayo kayo dito nag-steady, kabalo ko siya mga barkada. Usasan sa ilang mga barkada dito, malito nag-steady, imon. Na sabihan, naigilakaw sila ng Joshua, na istoryahan na ni imon itong sa kabarkada. Ano itong life ni Kisman? Makasuya, makaibo. Makaibo ko, no? Ilan siya, kung anong kaibo ko daw? Siya, lagyan na niya, yung papa, yung mama, mga tarong. Siya dahil, nakakapagod siya, masakyan, makaskilaw tarong. Ano, wala. May panintamanan ka kita. Sa kalimtang sa mga anak. Mga privilege kayo siya. Kasi kung saan niya, binuang, nagyapot, tatay na yung mulawat niya. Inana ba? Kaya yung tanong, we as children of God, being elect, special na mga tao, na ay kapasayluan sa atong sala, na ay buwing paglaog, imagine mo, na inheritance sa langit, na ay nag-guard na to safely, na ay Diyos na nag-promise na to nga, di na niya biyaan, di na niya pasagdan. So gusto sa Ginoo, mahimot ang mga masinuntahan ng mga anak. You should be obedient children. So kung saan na nato pagpakita sa Diyos, o kung sa may ingon sa Diyos, as obedient children, kung sa may dapat na ay nato na himuon o ipakita, tanawa sige, verse 13, verse 14. So as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust of in your ignorance. Always remember this, that with God, your complete obedience is taken seriously. Ginadawat din sa Diyos, magtinanong ka, kaya bitaw, bisag nakagalit sansa nga imuhang himuon kung sa imong kinabuhi sa una, pero tungod kay anak ka sa Diyos, kanang seryoso mo nga pagsunod sa Ginoo, ginadawat mo sa Diyos seriously.
Your complete obedience is taken seriously by God. It means, iyakan na bitanaw. Dilit na niya ginapalabay. Kung pasabot, nakakay pag tinaro, maklaro yung pag tinaro, makakita sa sinong kasing-kasing, o sanang kagunin sa Ginoo mo makita na niya, iyahan kang baguhin. Malamat ka ng obey ka niya. Muna, paminaw mo, bitaw mga longing o mga God's will. Kamu bitaw mga, this is serious. Kamu mga nai-prayhan aside from God's will, mga career. Pag tinanong mo sa Diyos, ang inyong pagsunod sa Diyos, dili na ipalabay sa Diyos. Ipalabay sa Diyos. O bitaw ko manikamo to, grabe na yung kayo ko, bira sa akong old nature, na kagapondamon ko, na murabag tawag gani ka ng ostrich. Ay pasok ako kung ulo, asa, mawa na, humana. Gusto na ko, ano ba? Ako ikoyo, si Brian, yogi ko. Kaya nalaway ko sa kong asawa, kay sa may akong pagkayukunan ka, na mukhaon ko ba? Kay wako ganahi sa ako ang ibati. Wako ganahi, dali Brian, ganaon ta. Nakawarong ka ni Brian, isa. Di ko ganahan ka, nakunin. At sa pagkikang lumi, barbecue, then kamerang gawa ng inom o sa kalitro na coke, magalit, kaming duha, orang kita ito usa. Dahil kanang ilan pa pa pieces barbecue, 30 pieces. 30. Kita 25, 32. Oh, lubi na. Samtala, actually, wala kaya yung nagigutom ko. Gusto lang ko something na ako may mag-12 ba. Karon, nanya, kung dili nato sundo ng Diyos karon, kung ang iyong blessing, hapit na kayo ba? Ulit na kayo ba? Ya, karon na niya, kasayang, mausan na lang takalikang blessing na. Diba? Maunang gusto sa Diyos, magpasinugtanon, yung mo dapat na kung ang anak. Kung saan man, yun ay. We are not to conform ourselves to our former lusts. Sa una, maglaubo ba ta? Ako ta, dilita ako siguro ay, ako, paano nyo? Di ba, magproblema ta? Tagay break, namang may nagmahal. Linggo-linggo, suroy-suroy. Sa Bernis, thank God it's Friday, suroy-suroy sa kasa. God's Day. Sabi na, I am, iskina. Naginom-inom, suroy-suroy. Sa kasa na imo na ko. Then, naatay mga pangimuong bitaray kabalo. Pipinig itong ay sikrito sa lapang. A former lust. Iba na Bible, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust of your ignorance. Panginoon, naaging tentasyon na sa atong giatubang karon, ang yawa, kabalo man sa doon na ang panalangin. Banatan na niya tanan sa pili ng iba na nato aron mubalik ka sa tungdaang kinabuhi. Kumubaslay ka ba? Muna mo pasapot ka na, naduhaman ka mga nga backsliding. May backsliding na kaya gitawag giilad nimo ang tao o backsliding na giilad mo yung kaugalingon. Kung sama ng backsliding na giilad mo ang tao, ang backsliding na giilad mo ang tao, kaya makakita yun sila na niingon ka na magtutuo ka sa Diyos dahil ikaw man di palayo ka sa iyong pagsunod sa Diyos. Ilad mo lang sa tao. Pero kanang pag-ilad sa iyong kaugalingon,
Kalangwa sila kabalo, backslider na ka. Simpan niya ako. One of the term I call successful backsliders. Nagatubak ko nung hayaan, murag tinuod at yung mga pan, pero sikrito. Sabi ko, secret. Ato, nagpag-sure ba? Sure. Secret. Naaman kayo mga ipanghimo, ginuuray ka ba lang? Nausahay, tanawon sa tao, murag okay lang. Murag okay lang. Pero, usahay, taot na dahil ko si kasi. Basta hindi naman na. Kabalo ba ka nga importante sa Diyos, the heart? Kaya kasuko, kalipot-kot, kaya ubos. Nagkasultian ka. May muntod ka po, pero naglakot din ka. Nakikaibo sa mga unbelievers, kaya mo dapat Pilipino. Kay jealousy, envy, false humility. Pinanaman mo ulit, akong bantayan. Ikaw man ka kasi pag-slider na pag-slider, ilibyan na undang kasi pa. Nabi, pag-slider na napag-mispan. Pagka-provincial usahay. Pero ang nakalindot sa Diyos, paminaw. Gusto sa Diyos na naamagali na temptation. Dili na tamubalik diha. Kung sa atong life sa una, dili na natubalikan. Sa Bible, na ay na-demon possessed. Nagipagawas ni Jesus Christ ang mga demonyo. Pagpagawas ni Jesus Christ sa mga demonyo, ang katong tao, wala siya nisunod totally kay Jesus Christ. Pagkahumano niya pangayo kay Jesus Christ, Lord, help me para mawala ang demonyo. Pagkawala, ibalik siya sa iyang former life. Pagkalo ka, nagpadayon siya sa kinabuhi before pa siya na-save, maunang kinabuhi at save na siya. Ang naitabo, ang iyahang kahintang is worse than his first state. Ano? Na katong demonyong nanghawa, nagpaabot na itong makabalik. Kaya takay at sansa, nanguyong pa yung daghan kayong kauban niya. Moto, pag inun, ipapahawa na ka din, hawa sa takay. Pero makatsansa ka din ka, wala tsansa lang. Ano ba kailangan ng demonyo? Kaya itong inabuhi paminaw mo. Di na ito kalikayan. Masayang tayo makasalata. Pero ayaw ito bunti, kakalang mong salat. Matulog ka, manakagihan mo na. Na bumata ka, binbiton di ako mo nilabay ng simana. Na huwag na lang o sa kadumingguhan, naaragihan mo na. Kung imo ba rin ang ipalayon, sundiyan ka kayo, opening your life again for the devil to make you miserable. Kami pastor kapal, hindi ko kung sabihin ka po sa taon dito sa Muslim. Pagkita na ako mag-iyak ko, bakit isip amahan, mag-iyak ko, isip pastor, isip yung amigo, mag-iyak ko, isip yung father, second father. Sa akin, basta makakita, galing ko mga kinabuhin, hindi ko sunod sa Diyos, kapal ko sa itangatan. Hindi ko na ako pinindog pa ang tanan. Di ba ko makapugong pero ni na bisan gali si Moses gali wala gali na ipanahon mo wala gali hindi niya i-change ang judgment sa Ginoo pero dili ang mind sa Diyos. Pwede iyasan ipugnan na dili i-judge pero di man yun na mo according to His justice kay tanawa na iking mo ng Ginoo kay in verse 17. And if you call on the Father who without what? Respect of persons, judging what? According to every man's word. God is no respecter of person. Wala nagpasabot anak ang pastor.
sa Diyos. Grabe na po din mo ka-legalistic, Pastor. It may sound like that, but that's the truth. Kung sa ako, maunang gina yung matuuran. Mamunan mo gina Diyos. Kailan all the burdens, mabutang sa ako, mamunang-munang. Mauman nila sa kasing-kasing sila, kung tinulang, di siya pamunan, di kaya siya pamunan. Pero justisya po siya. Ngayon siya, I have no respect of person, kung sa iyong mo para na kung di ka mo, ubay na mo, ano kayo madawatan? Kung nalang ka, pero kung ubay ka na ko, ano kayo madawatan? Reward basis yung pagsunod. So muna, na we should be careful not to conform ourselves. Di ka bumalik sa kalibutan. Ha? Ayaw na bumalik sa bisyo. Kamong hingi mo. Dinihingingon. Ayaw na mo anak. Kamong hingingon. Naway ibog-ibog. Ayaw na mo anak. Ginawa ka nga. Ayaw na mo pag binuang sa kinabuhay. Ayaw na balik sa bisyo. Magkagalilyo ka. Mag-inom ka. Mag-adik-adik ka. Ayaw na. Kung kusukin ka maguyab. Ayaw sige panguyab. Huwag kayo espiritual sa babae. Ang lalaking karong dili niya, palaungo ng usa ka babae na dili niya, taga-ikastan. So, wala yung playboy ng Kristuano. Wala si playgirl ng Kristuano. Dahil mo doon, sinisigilan, pagkakakuan, dawa kong tanan. Basahan mo niya kung gibutan dito sa forum Facebook. Na kabalo ka, ang babae na sige niya, sige sa dawat o daghang mga suitors, mura na siya o ukay-ukayan daghang magtapo. Kaya ang mga mura ng mga butang, dali na tapuan o mga litay. Kanang mga, di ba? Pero mahal, sa away ng mga mahal, awa ng mga butik, manulod mo, gamay na kayo manulod. Ano man, mahal man. Ayaw ninyong hinuang ukay-ukay, inyong pagkalinon. Siya naman, Pastor, bisan pa ganahan, kaya na mo, bisan pa ipakita na tanang gana mo. Uy, pakipot sa. George, Bisang pag-impress ka sa natanan niya, ipakita ka. Okay, you are just a typical guy. Bisang sa tulog mo. Nalagay mo, hindi mo. Wala ko nasa. Ayaw, hindi mo ang pobre, hindi mo kagalingon. You are a child of the king, you are a princess and a prince. Amen. No, no. Maunang, ayaw, paano na anak na kinabuhi? Ayaw, gawin na lang yung lawas. Kaya yung pananina, tarungon na na. Yung forma, tarungon. Ayaw na i-display yung mga paa niya. Ayaw na ipakita yung mga ilog na mga unsa, spaghetti, unsa niya. Ayaw mo konsuwa ng mga sanina ng mga fikes na tanan na halos makita na ng murag ang nagtapon sa inyong lawas, gamay kay natira. Pananina mong disinte. Let God be glorified sa inyong mga lifestyle. Ayaw na formal mas kulang na. Nya, ganang nakatay pagkagahin ulo. Ita patungo karon practice mo patungo. Ayaw na balik dito sa una nga di ka patungo ay magbukod mo karon na anay magbukod mo. Tiguang na magbukod kanong ang pagkudapat doon na musamot ka magpabuot kay tiguang na
tingnan ko to. Isa to. Ako, okay ako may problema nimo, kabalo ko nimo, pero inaani ito, masakitan ko kung mo kani. Bisan pag na ako prinsipyo ni Barugan, tungod din ko na kung pastor, ayaw. Kabalo ba? Christ na ko kitawagan ni Magdalay Pato, pinarangan. Nakapag yung mga pastor, mga friends na ko, aside from pastor Larry, kitawagan ko Pato, pinarangan. Pero ako pastor, ningon ako to, masakitan ko mo at ito ka. Ako na ito. Pero ang hindi ko Magdalay, sige ko Magdalay, nag-ampo ko mo, I'm including in, o kanilang mga activities in prayer. I'm telling him, Magdalay, lahat ka kaya, amigo ka. Pero gusto ko na ako'y karakter para sa pastor. I'm not saying na God, ilahap ko ng luhat, hindi naman ko bigyan ng monitor. From praying for them na God will intervene in His right time. Pero kung sa'yo ako mahimo, sa may part ako to solve the problem. Kailangan ko ba na rin, wala sa'yo problema, pato ko sa dinig, pero kami nyo, wala ako. Pero sa pastor na may problema, o pato ko, so dali ko, ako sa pastor, di ba problema? Amen. Pato ko mo. Amen. Kung sa una ako ay makapot. Ang tatay na rin, iyan na lang magkati na, rihan na lang na niyang balay, na lang niya ilang, kaya hindi pa ko. Musugot o muuli ko sa'yo. Ang muuli ko sa'yo, sa isang lang. Na. Magkasa na lang tao doon ang tatay, alam ko kayo mundo ako, murag maulan yung pinagbuhita sa tuwi mo. Magbasa ang tatay ko sa askin, nung ko maulan yun. Mali ka tulog akong tatay. Magbasa sa ito ba rin, taas ako rin, uli kita ako, nahinay ko. Nahinay ko, sunod na tulog, nahinay ko. Tatay ito, para siya. Tatay, magbasa siya. Alas 2 ka lang. Sabi ako kabantayan, mahilantan, ako kabaluka, mahilantan ko. Ako tatay mo na ako, magdalang tubig mo, magdalang para sa taon. Bigyan niya ako kwarto na niya ako mag-ilap. Ang pulis mo ako tatay, may isa mo ako rin. Magkurong mo, mahilantan ko, di mo may hindi mo mag-ship. Iyan akong dalang tumag. Doon mo, dahil ako, pagkasendo na ko, magpapang ako bukas plato. Mualasan ko tubig, bumban ako sa muang puso. Ngano? Nuuwi na rin ang tatay nila. O panangitan, o mabalik ko ang aking napuhin ko ay makapuot ako. I-bless lang ako sa Diyos. Kaya na ginawa, hindi na ako niya. At di man ay katakos, kulawat ka rin. Children, anak magakas Ginoo. Kung kahit ang ulo sa una, karon kahit yapon yung ulo, pero musunod na, kahit physically. Kung musunod na ka. Ngawa ninyo eh. Napaka-15 minutes. Ikadua. We are to be in verse 17, 16 and 17, 15 and 16. As he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Because as it is written, be holy, for I am holy, saith the Lord. Kung saan may buwan pasabot ka na? Ato daw kung panikamutan, ano man kinabuhin ang Diyos nun ba? Lisod mo na. Pero, ato daw kung panikamutan. Dili ka lalim. Naanat ang pamalikas. Ato daw kung hinahinayo ka ng baba, nalikat ang pamalikas. Naanat ang panaway. Hindi na daw kung ato. Kanaro na si Panaway. Pag-ilabot na lang, panalagsan. Sa point pa, gitudloan mo ka sa Bible.
iyahay daw pumunta responsible sa atong pagkalingon to living holy life. Bisag wala ka sa simbahan, bisag may pastor na kakita mo, bisag wala kay Kristohanon na kauban, you live the holy life. Bisag may nagsunod mo, maglakaw ka, ikaw na usap, you live the holy life. God knows everything about you. Ako na kung palingkamutan. Ano yung mga anak sa Diyos. Then, last, we are to conduct ourselves in the fear of God. Tanawa in verse 17, and if you call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. The word in fear. Magkamantay ka na, magkinto ka na, magkinto bitaw ka sa kabalay. Kay kanang word na fear, it's not kanang horrific fear, but itawag na siya reverential trust. Dili lang fear na nahadlo ka sa horror, para namutanaw ka sa lida, kwak, madlo ka, di mo ba na nangit-ngit, kaya mo kwak, dili na nga fear ang gusto sa Diyos, kundi you respect as you trust God. Maunay itawag fear. Kanang reverential, kanang respect. Kapantay ka magkinto ka na sa balay, di ba malikog ka sa balay? Muna yung espiritu mo lang na kay kahadlok nila na mo na maabot galing ayaw ko na tawag, ay mayroong buntang. Uy, mayroong gabi, yan na, diba? Huwag mo kaon, dihil lang yan mo biyaan yung plato, maghabang na yung bitin kay maikog ka, kabantay ka. Because you respect ang tao diyan sa balay. Mauna siya reverential trust. Mauna siya fear na gusto sa Diyos. Na ay Ginoo ba, mabisag asa ta, na ay Ginoo nag-uba na to, tapat na to. Kabantay, uban na siya ka-relate, pero kanang kabantay ka na ay mo ang somebody whom you love, tapat mo. Di ba gusto ka din siya makakita taon, di mo di ba bantayan, hindi mo tanan mo, di mo all isulti. Akong bana ako, akong anak, akong asawa sa una, nalitan ako ay, nalitan ako, wag ko kabaluhan, mapalautot day ka. Ala siya ako, ay siyempre magtapas ka, lang sige ko pakutok. Pumupukong juga, kaya maikot magkaya. Inala ba? Doon na, kirespito na mo, karong video na nga, mamutulungan, di na mapupuntan. Inala ba? Tinood na ay mga butang na kanang tungod you respect the person. Dili nyo yung mumun. Diba? Nga kayo bisita. Nga kayo mumun na plus pa kayo ka. Tungod i-respect naman ang bisita. Kung saan nagpag-respect sa Diyos? God is with us always. Nakasa sa imong tapat, isa ko kakakita. Kabalo ba ka, kada pamalikas mo, ang Ginoo mo sampung sa dalunggan, hindi sa gusto nila. Kaya resultin yung dautan ang Ginoo, nakadugo, i-grades mo, palayo sa sanay. Pag maulian na sa kabalin ka sa Ginoo na. So, ato nang ikinabuhi, kanang kinabuhi ay fear of God. Respect that there is always the presence of God. Para always remember na kanina kinabuhi gusto kang blessedness. Blessedness is in partnership with God. Tanawa, your obedience, God's faithfulness, come together, you can do great things. Kung ikaw lang, wala ng great things. If you obey God, God is faithful. You will accomplish great things for you. Obey. Amen? Strictly, God takes our obedience seriously. Iyan ang ginatanaw, iyan ang ginatawan, tignan niya, ginapalaban, at iyan ang reward na namin. Manilog ka mga ka.
Amahan mo kami umaon. Salamat Pinoon sa inyong mga simba. Salamat Pinoon na ang pulong mo. Padayon na mo gabay sa mong pagkinabili. Salamat kayo Pinoon na by your grace, mo miniyakagan yung kanabot. Yakagan din mo kung kaalam na among pwede i-aplikar kaning mga kamatuuran na imong itiklara, mga prinsipal na imong itiklara kasi mong pulong Pinoon. Lord, I'm asking you, i-bless ang seed na natanong sa mga kasing-kasing. Let it be rooted and be built up for your honor and glory. Lord, remind us always kung unsang daili ng mga klase ng mga tao as sojourners, as special people, your elect, we should be obedient children. Obedient in a way na dili namin mubalik sa among kinabuhi kung unsang sa una. Obedient in a way na among i-acknowledge kanunay that your presence is always there. Among tanaw na mong kaugalingon, panagkabutan na mo, kuyog sa imong tabang, kuyog sa imong grasya. Salamat sa pag-remind sa message sa song kaganina, there is no other greater than grace. Tungod sa imong grasya, makahimo Ginoo kinabuhing balaan. Tapangin ni Ginoo. Lord, na aming mga burdens, na aming mga problems, na aming mga pressures, pagkinain ng pagayon tabang Pinoon, ikaw na. Wala mo tabang naman. Wala pwede mo comfort ng mulo. Wala pwede mo tupag sa mong mga pangalan. Wala pwede mo mabilig ng pasilungog sa iyong kalan, pinahagi sa mga pinubuho. Ikaw na Pinoon. We need your grace. We need your help. Sa pamilya, being a father, I need you. Being a pastor, I need you. Being a husband, I need you. I don't know pa ano yung mga being a member of this church. Everybody needs you, God. We need you. Lord, help us. Salamat, Pinoon. Kaya akong kinabuhi. Nasa inyong mga kamot. You are in control of our life. Thank you for the opportunities na we present kanina mo to see you work and to see greater character in us and to develop our faith that we continue to hold on and we believe you that there will be a right time for everything. Lord, salamat ka. Dalayan kita na Ginoo. Ikaw ang ituganan. Ikaw ang dahil ipanalaginan kay Diyos kang angayan. Salamat in Jesus' name. Amen.